May specific instruction daw siya kay unang ginang Marcos na linisin. Bistado ang di umanong janitor ni First Lady Lisa Marcos. Hindi ito fake news kasi siyempre galing po yan sa NBI. Sangkot na naman ang pangalan ni cute nating First Lady Lisa Marcos. Ang trabaho daw nitong sinasabing janitor ni Lisa Marcos ay tagalinis ng dating appointments ni Tatay Diggs. Nako, galit naman talaga sila sa mga Duterte. Pero panoorin po natin ang paliwanag po ng mga taga-NBI. May specific instruction daw siya kay unang ginang Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang pakilala niya, siya ang janitor ng bureaucracy. Aalisin yung mga remnants ng previous administration at papalitan. So if you are interested for a position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. Okay, Director, kung sino man po, no, yung kanyang modus ay hindi biro. Considering na ang target victim niya ay may mga kakayanan umupo sa posisyon sa gobyerno. Yes, sir. Para po magkaroon siya ng ganong kalakas na loob na i-modus itong mga aspirants o aspiring public officials natin, ano po ang backgrounder niya, kakayanan niya? Mahusay siyang magsalita. Mabulaklak ang kanyang dila, no? At ang kanyang pananamit during pagka meron siyang binibiktima, talagang kung todo maniniwala ka na siya ay ASEC nga with bodyguards. Ayan, yung anim pa na iba with bodyguards na naka-ano rin with logo ng PSG. Isipin mo talaga, taga Malacanang siya. Mahusay ang kanilang style. Sir, na-mention niyo po kanina na 20 years na pala siyang nag-ooperate, tsaka marami ng patong-patong na cases sa kanya. Paano siya nakapagpatuloy sa pag-ooperate kahit marami na siyang cases before? We have the pieces of information. Yung iba dito ay for some reasons na-dismiss, but for the others may warrant siya. Yung iba reported sa NBI, so this forms part of our derogatory database. Ito yung hinihikayat namin, yung biktima na ipagpatuloy yung kanilang reklamo. Hindi porket nahuli na ito, kagaya ngayon, ay hindi na kayo magrereklamo kung kayo ay nabiktima nito. This is part of our program, yung public awareness, informing the public of anong modus meron, anong piece of information na kukuha ng criminal syndicates that they exploit, that they take advantage of, kagaya nito. They took advantage of that piece of information. Tama si Director, he looked very dignified when we were dealing with him. Nakabarong ito at may insignia. Who would not believe him? But we checked. Hindi naman pa pwedeng maniwala kami, we checked. And very complacent siya. Kampanting-kampante siya because he knew for a fact that he was dealing with an NBI agent who wanted to be promoted. Ganun siya kakampante. But we always tell our agents, complacency kills. Yung pagiging kampante yan ang nakamamatay. Ito, well, buhay pa ito. Sir, anong mga kinakaharap na o kakaharapin pang kaso niyan, sir? Ang ngayon ay meron kaming isinampang estafa, meron kaming illegal use of alias, yung insignia, and for the other cases, titingnan namin yung sa forensic namin at titingnan namin yung pupunta pang ibang biktima niya. But in the past, he was charged for illegal recruitment. That's on record with the NBI. Cases ranging from estafa, concealing true identity, use of alias, the same, falsification of private documents. Ito yung tools na ginagamit nila sa kanilang criminal activity. Sir, tawag lang sila? Tawag, email, text, ganun lang sila manloko? O humaharap talaga sila personal? Humaharap sila personally after a series of communication
Everything was recorded in our mobile gadget used by our agent. Nakikipag-message siya. We have the convo, the communication with our agent. It's recorded. And we are submitting this. And yung kanilang ginamit na gadget ay ipapa-forensic namin. May specific instruction daw siya kay unang ginang. Hindi lang ito unang beses na sangkot o na damay po yung pangalan ni ano. Hindi natin alam kung nadamay o totoo ba na sangkot yung First Lady, na cute natin First Lady. Sana all. Bakit? Ang tanong dito, walang investigasyon ba na titingnan nila kung may connection talaga si cute Lisa Marcos? Kung nagtatanong lang, bakit ganun? Ito, alam ko pangalawa na rin to na sangkot na naman. Ay, hindi lang yata pangalawa. Sangkot na naman yung First Lady sa mga hindi magagandang gawain. Walang investigasyon. Ha? Yung sa ano din, sa tawag na ito, yung PDEA leaks. O, nadamay din yung pangalan ni Lisa Marcos doon. Hindi pinatawag, walang investigasyon. Sana nga, walang yung mga janitor na tinatawag dyan, nang pinag-initan yung mga appointments ni Datay Digong, sana walang basbas ito ng mga hindi binoto. 'Di ba? Bali-balita ay mukhang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon yung hindi binoto. Yun ang sabi ng iba. Alam ko si PBBM din naman yung pangulo natin. Tama talaga. May mga nagsabi na tama daw. Ito paulit-ulit na sinasabi po ni Attorney Glenn Chong na national problem daw sila. Ba't niya nasabi? Sila ang mas nakakaalam. Sila yung nakasama ng mga Marcos dati at attorney, kaya mas may alam yung mga yan. Sana may investigasyon kasi ilang beses na sa susunod, damay na naman yung pangalan. Madadami ng madadamay, baliwalain na lang ba? Hindi naman yan basta-basta ng mga kasong ganyan. Baliwalain na lang ba? Malay natin. Hindi totoo. Malay natin. O totoo. Yun ang tanong ng karamihan. Wala bang investigasyon? Kasi nung sa PDEA leaks, hindi man lang pinatawag. Hindi man lang inimbestigahan. Nadamay din yung pangalan ni cute nating First Lady. Ngayon, nadamay na naman. May nahuli ng mga NBI dyan. Wala ba? Yan ang katanungan ng karamihan. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.